Hallelujah! Yes, Lord, glory to God. At binabati ko po ang lahat po ng mga kapatiran natin sa iba't ibang mga lugar, lalo na po sa ating mga tapat at mga butihing mga tagapakinig sa Church Emmanuel at sa iba't ibang mga lugar. Magandang araw po sa inyo dyan, sa iba't ibang mga lugar, La Union, sa ibang bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpalang magandang araw po sa inyong lahat dyan. Lalo na po sa Church Ruach, na patuloy pa rin ang mga gawain doon. Hello po sa inyong lahat dyan. At ganon din sa Church Maranatha, sabihin nyo sa katabi mo, magandang araw po dyan. Hallelujah! At the theme for today's sermon is, iwasan ang palaging mainit ang ulo. Amen? Iwasan ang palaging mainit ang ulo. Sa madaling salita, ang mainit na ulo ay laging nasasadlak sa gulo. Yan ang dahilan bakit nag-away-away, bakit nagkampi-kampi, bakit may mga tampuhan, may mga inggitan. Yan nagsisimula sa mainit na ulo. Amen? Galit at maitit na ulo, iba yan. Kasi may tinatawag na galit na makatarungan. Amen? At may galit din na makasalanan. So unahin muna natin yung galit na makatarungan. Kasi baka sasabihin niya sa akin, ibig sabihin, Pastor, hindi na kami magalit? Sabi ng Bible, be angry, but do not sin. Do not let the sun go down sa iyong galit. Ang gusto ng Panginoon, bati agad. O sa madaling salita, pag-ibig ang maghari. Kasi ang Diyos noon, nung siya'y nangaral sa mga Pariseo, sabi ng Bible, tiningnan niya na may galit ng mga Pariseo. Ang Diyos ba nagkasala? Nung pumasok sa templo at pinagtatapon niya dun yung mga nagbebenta ng kalapate, nag-exchange ng mga pera. Ang Diyos ay nagalit pero hindi siya nagkasala. Kasi makatarungan ang kanyang galit sa lahat ng mga taong gumagawa ng masama. Magagalit din kayo siguro kung ang anak ninyo, nalaman mo na ni-rape anak mo. Masiyahan ka ba? Siyempre, magagalit ka. Ang anak mo, ni-rape, pinatay, sinaksak, tinapon. O anak mo kaya, tumawid yan sa daan, muntik na nabangga. Siyempre, matuwid ang pagkagalit mo sa kanya. Anak, bakit ginawa mo yan? Siyempre, makatarungan yun na galit. Lalo na, pag magalit tayo bilang Christian, hindi naman talagang galit na galit, mumurahin siya, kundi didisiplinahin natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen? Halimbawa, nagnakaw ng tithes in offering. Hindi ka ba magagalit? Siyempre, magagalit ka, papakulong natin yan. Amen? Dahil may ustisya at hindi dapat natin konsintihin ng mga ganyan. Amen? Kasi nga, ang mga ganyan na mga bagay, kinagagalitan din ng Panginoon yan. Amen? At sa madaling salita, sabihin mo sa katabi mo, huwag masyadong mainit ang ulo. Kasi ang mainit na ulo, nagsasadlak yan sa maraming kaguluhan. Yan ang dahilan. Iba kasi ang init ng ulo at galit. Galit na may makatarungan. Yung init ng ulo naman, halimbawa, lagi kang galit sa mukha ng katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo. Alam ko naman pag galit na galit ka sa katabi mo kasi hindi ka lilingon. Ayaw mo, stiff-neck na stiff-neck ka ba? Kasi may galit ka. Ayaw mong lingunin. May nagsasabi sa'yo, sige, uunahan ka mamaya. Sige. Yun yung espiritu ng galit na nasa puso mo. Amen? Na nagsasabi, magalit ka. Huwag mong kibuan yan. Yan ang galit, kapatid. Ayaw mo siyang pansinin. Yan yung makasalanan na galit. Ayaw mo siyang kibuan. Ayaw mo siyang batiin, napupuot ka sa kanya, naiinggit ka sa kanya. Yun namang makatarungan na galit. Halimbawa, dinakaw ang tithes in offering. Siyempre, magalit ka, amen? Yun ay makatarungan na galit. Sino naman di magalit nun? Ang Diyos nga, nagalit nga eh. At kayo, pag mainit ang ulo, iba naman yun. Lalo na pag lagi mo siyang kinakagalitan. Pag makita mo lang itsura niya, napakabilis ng tibok ng puso mo. May problema ka, kapatid.
heart problem. Amen? Alam niyo ba, ang mainit na ulo, may mga dahilan yan. Kaya nga, step by step muna tayo. Ano ang dahilan bakit mainit ang ulo ng tao? Alam niyo ba, may mga dahilan yan. Isa sa mga dahilan, ang iyong pagkabata at pagpapalaki, upbringing. Amen? Hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo mo? Baka ito yon ang dahilan na hindi mo pa natagkumpayan ang mga bagay na yan. Kasi, maari kang lumaki, nung bata ka, parang okay lang na ipakita ang iyong galit, ang agresibo, marahas, kaya hindi mo nauunawaan. Gusto mo siyang paghigantian nung bata ka, mga ganun na mga bagay. Maaring pinalaki ka upang maniwala na hindi ka dapat magreklamo. At maaaring pinarusahan dahil sa pagpapahayag ng galit bilang isang bata. Papaluin ka, sasabihin ng papa mo, huwag kang magalit. Ganun ka. O kaya maaaring nasaksihan mo ang galit ng papa mo, mama mo, ate mo, nung bata ka pa. Punong-puno ka ng sampal, palo, sipa, mura. And then lumaki ka, ganun ang na-upbring mo. Sino bang lumaki dito? Alam ko, lahat naman siguro tayo, may mga parents tayo na hindi pa natin nakilala si Jesus Christ. Minumura tayo nung bata pa tayo, di ba? Nung hindi pa natin nakilala si Jesus Christ. Yung mga parents natin, minumura tayo. Sino bang hindi minumura dito noon nung bata? May mga tao na pinapalo nila yung anak nila, pinagmumura nila minsan dahil sa galit. And then yun, dumating sa puso mo na nagtanim ka din ng galit ng papa mo, lalo na kung ang papa mo may ginawa siya na masama sa mama mo. O kaya naghiwalay ang papa mo at mama. Punong-puno ka ng galit, puno-puno ka ng inggit. Na-upbring mo ito bilang isang bata hanggang lumaki ka na ngayon. Kaya masyadong mainit ang ulo mo minsan. Hindi mo naintindihan, bakit ba ganyan? Kasi nung bata ka, lalo na yung papa mo, hiwalay sa mama mo. Hindi mo naranasan ang pagmamahal ng bilang tatay. Lumaki ka sa mama mo, o wala kang papa, wala kang mama. Minsan ganyan po mga kapatid. Pag-upbring ng mama mo, salbayis yung papa mo, salbayis yung mama mo, binabastos ka, hanggang lumaki ka na matapang. Ganon yan. Away ng mama at papa, ganon sa bahay. O kaya, mga dahilan, nakalipas na karanasan, pang-abuso, trauma, pananakot, may mga ganyan na mga bagay tayo noon. Asawa mo kaya, lagi kayo nag-aaway doon sa bahay, pamilya niyo, punong-puno ng galit, kaya na-adapt mo din ngayon. Masyadong mainitin ng ulo mo. At pangatlo, baka nandito ka, kasalukuyang mga pangyayari dahil sa problema mo, dahil sa sakit mo. Amen? Mainit lang ang ulo mo dahil sa diabetes mo. Sa high blood mo. Lagi mong iniisip, masakit ang ulo ko. And then pag lalo na lang masakit yung ngipin, nako, mainit din ang ulo na. May utang ka, sigurado. Galing ka sa trabaho, tapos sa pagdating mo sa bahay, ang gulo-gulo doon. Hindi nagsaing, dumating pa naman ang mga kaibigan mo, kasamahan mo, ang gulo-gulo sa bahay. Yan minsan, kasalukuyang mga pangyayari. Kaya nga, yung message ngayon, napaka-importante sa atin dahil gusto ng Panginoong pagtagumpayan ninyo ang mga bagay nito sa mga puso ninyo. Dahil alam ko, marami pa sa atin ang mainitin ang ulo dito. Amen? Totoo po, hindi? Oo. Alam ko, pag mainitin ang ulo mo, ganito po yan, baka meron kang mga ganito. Mga palatandaan sa iyong katawan kung mainitin ang ulo mo. Isang kirot na pakiramdam sa iyong tiyan. Parang may kirot sa tiyan mo lagi. Pag magalit ka, may kirot ba? Ewan ko kung ano yun. Meron ba kayong ganyan? Paninikip sa iyong dibdib. Baka meron kang mga ganyan na klase ng mga bagay.
Isang tumaas at mabilis na tibok ng puso. Baka mainitin lang ang ulo mo siguro. Mahina ang mga paa. Pag magagalit ka, mahihina yung paa mo. Mawawala ka ng lakas ba? Manglalambot. O kaya naninigas na mga muscle. O kaya mainit ang pakiramdam mo. May isa pa diyan, binura ko, lagi kang nagsi-CR. Nagpapawis ng kamay. Lalo na ang yung mga palad. Isang kumakabog na ulo, parang dito, gumagano, no? Migraine, parang migraine ko, no? Pero, sakit sa puso pala. Sakit sa galit ba? Isang kumakabog na ulo, nanginginig na kamay. Pagkahilo. Baka nandyan kayo, mga kapatid. Kung nandyan kayo, sigurado, kinakailangan makinig sa mensahe ngayon. Kasi, kung hindi ka makikinig, masasadlak ka sa maraming gulo. Ikaw ang dahilan. Mainit ang ulo mo eh. Agad-agad kang magdesisyon. Pangit kaya kapag mainit ang ulo, magdesisyon ka. Di ba? Iba yung magdesisyon mo, hindi ka ginabayan ng Diyos. Kasi nga, sobrang galit mo. Alis na ako dito! Layas na ako! And then, napaisip ka, balik na lang kaya ako. Ikaw na lang napahiya. Yan ang mainit ang ulo. Mapapahiya ka sa ginagawa mo. Hallelujah! Kaya nga, may tinatawag na makasalanang galit at matuwid na galit. Kung kinausap ko kayo kanina tungkol sa matuwid na galit, yung magagalit ka dahil makasalanan siya. Amen? Ito naman ang galit na hindi matuwid. Tulad ng pagsigaw, pagmumura, paghampas ng pinto. Siguro nandyan ka. Paghampas o paghagis ng mga bagay at pagiging pisikal o marahas. Kaya mo yung pick up ni Sir Dante. Hindi siya pinagbigyan, pinaghahampas-hampas niya. Di ba? Kasi nga, mainit ang ulo nun. Paghampas o paghagis ng mga bagay na pagiging pisikal o marahas, pananalita at pananakot sa iba. Bubunutan ka ng baril. Anong ka? Ikaw Anong yung mga tao na mainitin ng ulo? Sabi mo sa katabi mo, pagbabawaliwala sa mga tao. Ganun mo yung katabi mo. Tulad ng pagbabaliwala sa mga tao. O pagtanggi na makipag-usap sa kanila. Mainit ang ulo mo, kapatid. Ayaw mo makipag-usap sa kanila. Kawawa ka. Pagtanggi na gumawa ng mga gawain. Ayaw mag-Bible study. Mainit ang ulo mo, kapatid. Mag-Bible study na tayo. Minsan, hindi siya sumisipot dahil mainit lang ang ulo niya sa mukha mo. Ayaw niyang makita ang pagmumukha mo sa loob ng simbahan. Ayaw niya makita kapag nagpupuri ka, ganun yung kamay mo, napaisip siya, mapagkunwari ka. Ganun ang iniisip niya. O sadyang paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Ichichismis ka. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ganun yan. Isa pa, sa huling posibleng minuto. Minsan huling-huli na siya. Minsan sinasabi, magkuhan tayo mag-evangelize tayo ngayon. Parang kwan yata ako parang inuutusan ako Sige ka lang Sino ka ba? Utos-utusan mo ako. Mainit lang ang ulo mo, kapatid. Lalo na, magsaing ka na. Tagal-tagal pa magsaing. And then last minute, magsaing na ako. Ganun yung mga mainit na ulo. At lalo na, pagiging sarkastiko o pagtatampo habang hindi nagsasabi ng anumang tahas, agresibo o galit. Ganun yan. Kaya nga, iwasan mo ang pagiging mainit ang ulo. Dahil marami ang magagawa dyan sa buhay mo. Sasadla ka sa kaguluhan. Daming kaguluhan ang mangyayari sa buhay mo. At isa dyan, makakagawa ito ng di mararapat. Sobrang galit mo na, kahit ano-ano na ang pinagsasabi mo, layas na ako, sasampalin kita, sasaksakin kita, hahampasin kita, gano'n na. Ganun ang ginagawa ng mga mainitin ng ulo. Sabi ng Biblia,
Mga Kawikaan 14 verse 17. Ang taong mainit ang ulo ay makakagawa ng di marapat. Hallelujah! Paghahampasin kaya niya yung bahay, paghahampasin kaya niya yung kahit ano dyan. Babasagin niya yung mga pinggan. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Siyempre, nandun sa kanya yung pasensya. Sige. Ganon yan. Pero kapag mangmang ka, para kang wala kang pinag-aralan tungkol sa Bible, hala, sige. Kahit hindi mo awayin mo din. Mga Kawikaan 14 verse 29 to 30. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ikaw, tingnan mo ang mga tao na sobrang galit na galit, hindi mahinahon. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Hallelujah! Ang madali lang daw magalit ay tanda ng kamangmangan. Isip-isip muna. Baka hindi maganda ito. Bakit ba ako magalitin? Ha? Bakit ba ako magalitin? Ano kaya ang dahilan? Baka siguro nag-away kayo. At gusto mong unahan ka na batiin ka. Pero may pride pa din siya. At may pride ka din. Ay hindi kayo maaaring magkaisa kasi nga may pride siya at may pride siya. Ang gusto ng Diyos, ikaw na may pride, ikaw na ang magpakumbaba. Ano yan? Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Hallelujah! Huwag kayong magalit agad. Mahinahon lang, kalma lang. Sabihin mo sa katabi mo, kalma lang. Masyado kang magalitin eh. Mainit ng ulo mo, bakit ba? Ano bang problema? Kalma lang kapatid. Masyadong mainit ang ulo mo, relax lang, may Diyos na bahala dyan. Mga Kawikaan 19 verse 19. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Kasi pagpapansinin mo yan, lalong gagara yan. Magaganahan siya. Sabihin na, naaapektuhan siya. Sige nga, taray-taray na naman siya. Ano na naman, hanggang maapektuhan siya. Kasi nga, magpapansin lang pala siya. Mapayuhan mo mang minsan. Sige, anak, magpakabait ka. Pero, dahil nga, mainit ang ulo niya, patuloy ding manggugulo, mangchichismis, manglalait, mainggit, wala rin. Kaya mas mabuti pa, wag mo nang pansinin. Ano yan? Kasi kulang ng pansin ng mga mainit na ulo. Kaya nga, dapat lang ninyong intindihin yan kasi nasa kawikaan yan, sinulat na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos ang mga kahinaan natin. Kaya tinutulungan tayo na maging mabuting mga tao dito sa lupa na punong-puno ng pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, punong-puno ng pag-ibig. Sabi nga ng Biblia, kung napupuot ka sa kaibigan mo, bigyan mo siya ng pagkain. Kayang-kaya niyo ba yan? Ha? Hindi kaya pa. Sige pa, lang. Kayang-kaya din natin yan. Hindi naman diretso-diretso yan. Pero kung magbigay kayo ng pagkain sa kaibigan ninyo, ganito din yan, di ba? Ano, no? Huwag ninyong imbitahan sa Jollibee na dyan lang. Pag may sama kayo ng loob, batiin nyo na lang, Brad, sis, magandang umaga po sa inyo dyan. Mga Kawikaan 15 verse 17 to 18. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka, bulalo, na hinaing may galit. Huwag kang magluto na punong-puno ng galit. Parang yung planggana, pinagtatapon mo ba? Yung kutsara, ano ba? Alam mo yung bahay ni Sir Dante? Ano ba yung mga tao dito manghugas? Punong-puno siguro ito ng galit. Wala na yung mga baso, nabasag ang plato. Ano ba, may galit ba kayo maghugas dyan sa plato? Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Alitan lagi yan. Ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Hindi na kailangan mahinahon lang, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mahinahon lang. Relax lang, okay? Masyadong mainit ang ulo ko. Tama lang sinabi ni Pastor, siguro nung bata pa ako, nasinayan ko na to.
O sa sitwasyon ko kaya mainit ko lang ang ulo ko dahil may problema din ako. Kasi bakit? Hindi dapat mainit ang ulo. Nakakapasok ito sa gulo. Amen? Nakakapasok ka sa gulo niyan. Masyadong mainitin ang ulo mo. Mga Kawikaan 29 verse 23. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Sino ba yung mga tao dito napapasok lagi ng gulo? Ha? Kayo? Gulo? Away? Sino sa inyo? Posible yan. Posible yan na may mainit pa kayo na ulo. Hindi kayo hinuhusgahan. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Kaya tama lang ang sinabi ng Diyos. Huwag na tayong maging mainitin ng ulo. Nakakapasok yan sa gulo. Pag may gulo, gusto niyo bang makisali? Ha? May gulo doon, punta ka din doon, then nakimarites ka, di ba? Gusto mo ding sumali. Pag may away dyan, hayaan mo yan. Hayaan mo yan. Maaari mo siyang pag-pray o sabihin, tumigil ka. Pero ikaw yung maging bida dyan, parang ganito ka, humawa ka ng sirang ulong aso ba? Ikaw din ang kakagatin yan. Sabi ng Biblia, mga Kawikaan 26 verse 17, ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tenga ng aso, kakagatin kang aso. Gulo na nga yan, ikaw pa nakigulo dyan. Hayaan mo siya. Kasi nga, mainit lang ang ulo mo. Pag may mainit ang ulo, mainit din ang ulo mo. Kaya nga, dapat mahinahon ka, kalma lang, relax lang. May Diyos tayo. Amen? Huwag ka munang mas desisyon. Kasi nga, hayaan mo na ang Panginoon, siya yung manguna sa'yo. Ikaw yun pang sarili mo yun Nagdesisyon ka agad dahil nga, natakot ka, galit ka. Yan, dapat kang magkalma muna. Sabi mo sa katabi mo, huminga ka muna ng malalim. Thank you, Lord. Ganun ka. Huwag ka muna magdesisyon agad. Naku, palpak ang desisyon mo niyan. Palpak. Kamangmangan ito. Init ang ulo mo lagi. Mga Kawikaan 29 verse 11. Kung magalit ang mangmang, ay walang pakundangan. Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Pigil lang niya, Lord, Panginoon. Sana, Lord, kunin mo na ito ang aking galit, Panginoon. Ganun yan. Kasi bilang tao, magagalit din tayo. Amen? Kasi alam ni Satanas na gusto ng Panginoon na maging maibigin sa kapwa. At alam ni Satanas, nandun pa yung galit pa natin ba? Kaya minsan, gusto ni Satanas na gagamitan ka ng tao na mainit din ng ulo. Hanggang mainit na din ang ulo mo, yun gigagawa ng kaaway sa iyo. Kaya mas mabuti pang ibigay mo muna sa Diyos to. Huwag kang magdesisyon agad sa mga desisyon, plano mo. Mga Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit. Ikaw, pag kinakausap ka ng papa mo, pag nagagalit minsan papa mo, may karapatan naman din siyang magalit sa'yo. Ikaw din, anong sagot mo? Diba? Mahinahon dapat. Ano ng Biblia? Pero pag sasagutin mo papa mo, ganito mangyari sa'yo. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Siyempre, gusto mo bang taasan yung papa mo? Kaya minsan, kinakailangan pakumbaba din sa mga lingkod ng Diyos, leader ng Diyos. Kasi nga, huwag mo na siyang higitan. Papahiyain mo ba siya? Papa mo nga siya, leader mo nga siya. Anong dapat yan? Pakumbaba. Sabi mo sa katabi mo, kung may galit sa'yo, pupuntahan mo mamaya. Lalo na sa Church Maranatha. Dito, taga-Church Maranatha. Pupuntahan mo mamaya, okay? Kausapin mo, Brad, sis, pasensya sa aking mainitin na ulo sa'yo. Nagalit ako minsan sa'yo. Ewan ko kung anong hinagalit ko sa'yo. Yung kilay mo minsan kasi mataas. Ay, hindi naman siguro, no? Yung lipstick mo kasi makapal-kapal ba? Parang may problema ka na siguro, mga kapatid. Kasi mukha ang tinitingnan mo. Kasi yung boses mo yung mataas. Ayaw kong mapakinggan. Yung mukha mo na
gusto kong pisilin ba? Nako, may problema ka. Kapatid, mainitin ang ulo mo. Suriin mo muna bakit ka nagalit sa kaibigan mo, kapatid mo na ayaw mo siyang tignan, ayaw mo siyang kausapin. Baka noon pa yan. Noon pa yan. Simula pa nang dito kayo tumira sa sitio malaking parang nag-away na kayo. At hindi niyo na-resolve yun. Tinatabun-tabunan lang ninyo. Paano magtabun-tabunan? Siyempre, pag umaga, Brad, morning. Ay, sis, morning. Mapagkunwari. Tabon-tabon. Ano sabi mo? Hindi, mabait ka. Plastikan, tabon-tabunan. Kaya nga, minsan nga kailangan mo magpakumbaba na lang. Kasi nga, gusto mo nang ayusin ang lahat, lumapit ka. Lumapit ka. Brad, sis, ayusin natin to. Ayusin natin ng kuha natin. Parang may problema ako sa'yo. Ano ba sis? Sige, manalangin tayo. Ganito sis, kausapin lang kita, prangkahan lang. May utang ka. May utang ka, tapos hindi mo nabayaran. Tapos sabi mo sa akin, babayaran mo, nakita kita, may grocery ka na. Napupuot ako minsan, kapag nakikita kita, bit-bit mo yung kuhan, save more. Tapos yung utang ko, kinalimutan mo. Pwede mo na lang, kuhan mo na lang, yung dandahanin na lang, 20-20 araw-araw, parang Bombay ba? 20-20 na lang. Kahit konti lang kasi, alam naman natin, di ba? Tayo lahat ay kumakain ng bigas. Minsan, ganun na lang. Kasi kung hindi mo din ipaalam sa kanya na may utang ka, ay may utang siya, hindi din niya alam. Baka nakalimutan na niya. Sa lahat na nautangan ko dito, sabihin nyo lang, babayaran ko kayo. Ha? Meron ba? Wala na, binayaran ko na siya. Oo. Kasi minsan, pag magsasabi ka, Mads, pasensya, wala mo na akong may bayad ngayon. Nakita ka, ang saya-saya mo, may naka-Jollibee ka. Siyempre, grabe naman siya. Walang puso ba? Ganun, gagalit ka minsan. Kaya kung may ganun, wag mo nang tagu-taguan pa. Prangkahan mo na. Prangkahan mo na, sis, may utang ka, pasensya. Sorry sis, I love you. Mga taga-Episo 4 verse 27 to 32. Kung magagalit man kayo, iwasan ang kayo'y magkasala. Hindi ka ba magkakasala kung lagi kang nagchichismis sa kanya, lalo na sa asawa mo? Nakita ko na naman siya. Ganyan na naman ang ginagawa niya. Lagi niyang bukas-bukas, samantalang nakita ko siya kanina may bit-bit na ganyan. Nagka-chismis ka. Huwag din yung hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Paano yan? Siyempre, ngayon na. Huwag mo nang lipasan ng umaga. Tao po. Sabi mo sa katabi mo, tao po. Mamaya ha. Kagaya ni Brad Ray, di ba? Minsan, naubayan na lang niya sa Diyos yung kanyang mga taong nakautang sa kanya. Sabi niya, Pastor, okay lang Pastor. Bahala na. Di ba? Kawawang Brad Ray. Ang isda pa naman niya, malayo pa yun. Di ba? Sa mga may utang dyan, bayad na kayo kay Brad Ray. Verse 27, huwag ninyong bigyang pagkakataon ng dyablo. Ang dyablo na laging nag-aaligid sa iyo, tinitingnan, ikaw may puot ka, may butas ka, mamaya ka lang. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Amen? Huwag nang magnakaw. Nagtrabaho kung maaari. Minsan kasi yung dahil sa kahirapan ng korupsyon, korupsyon para siyempre may bayad din. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Mabuting mga bagay. Paano, Pastor? Instead, magalit ka sa kanya, sabihin mo, Buds, unahan mo na, pray.
Unahan mo ng sorry, pre. Sorry. Sorry, pre. Bakit? Pasensya, pre. Bakit nga? Alam mo na, may problema ako minsan. Yung galit ko minsan ba? Pasensya na, pre. Ay, walang anuman yun. Tapos tanungin mo siya, ano bang kinagalit mo sa akin, Brad? Minsan kasi, nambubulyaw ka. Minsan kasi, nanglalait ka, narinig ko may chismis. Totoo ba yan? Ganon ba? Kasi minsan kasi tayo, ma-pride din. Amen? Ma-pride. Hintayin natin na lalapit siya sa'yo. Tapos, isip mo lang na lalapit siya. Pero hindi pala lalapit siya. Dahil sabihin mo sa katabi mo, may pride din siya. May pride din siya. Ayaw niyang lumapit sa'yo. Ayaw niyang sabihin ng, kagaya nga sinabi ko sa'yo, mainit ang ulo niya, ayaw niyang lumapit sa'yo. Ayaw niyang magbati. Mainit ang ulo niya. May puot pa siya sa puso niya. Pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti na karinig, ayusin ninyo at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ano ba yung sama ng loob mo ngayon? Utang? Hindi ka binayaran? Yeah. May sama ka ng loob sa kaibigan mo? Ha? Away-away kayo? Mama mo? Ha? Asawa mo? Ikaw? May puot ka ba? No? Sama ng loob. Galit. Ay, galit ka ba sa kaibigan mo? Brad John? Esther Rhea? Aileen? Julian? Nining? Ha? Rosalie? Uni? Ano uni? Away kayo. Alisin niyo ang lahat ng sama ng loob. Huwag na kayong mambubulyaw. Manlait, manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad. Tao lang tayo, Brad. Pasensya na. Sa isa't isa, tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah! Kasi ganyan dapat Christian eh. Dapat kuhan ba? Laging maibigin. Sige, pasensya lagi. Nagkasala na naman. Ha? Wag, ganun talaga yan. Buhay. Pasensya na talaga. Ilang beses ka na gumagawa kasi sa akin ng ganyan. Sige lang, patuloy lang. Pasensya pa rin. Mateo 5 verse 21 to 24. Narinig ninyo sa sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukmanan. Babayaran mo yun. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukmanan. Ang humahamak sa kanyang kapatid na mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, bobo ka, ulol ka, ay manganganib sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Minsan kasi sa sobrang galit natin, makakapagsabi tayo ng masama sa kapatid natin. Kaya't kung mag-alay, hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, kaya't kung mag-alay, kaya't kung magsimba kayo, at ialay ninyo ang inyong mga buhay sa Diyos, na handog sa dambana ng Diyos ngayon. At naalala mo ngayon, naalala ko siya. Hindi ko kailangan tong baliwalain ang sinabi ni Pastor, naalala ko siya. Andun na sa puso mo, andun ng tao na sa puso mo, naalala mo siya. Mung may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, paano mo malaman na may sama siyang loob sa iyo? Ano kaya? Minsan, hindi na siya lumilingon sa iyo. Stiff neck. Bakit kaya? Nang i-snap, sabi diyan, sama ng loob sa iyo yung kapatid. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana. At makipagsundo ka sa kanya.
pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Minsan bilang Christian kasi, minsan kinakailangan tanggapin din natin ng prangka. May mga tao kasi na hindi makakatanggap ng maprangka ba? May sama ng loob. Sino ba sa inyo pinaprangkahan dito? Pinaprangkahan ba? Alam mo sis, alam mo? Pasensya na ha. Hindi ko kayang yung pag-uugali mo. And then ikaw naman, wag mo namang mainit ang ulo mo. Tanggapin mo, ay sis, ganun ba? May ugali pala ako. Anong dapat kong baguhin sis? Ay Brad, minsan kasi, wag ganyan ka. And then, wag mo namang higantian. Ikaw din kasi sis eh. Pangit din yan ang ugali mo din eh. Wag naman ganyan. Ay sis, pasensya na, sorry, patawad. Ganon na lang. Wag mo na lang i-pride mo kung maaari. Kasi nasusulat sa Bible yan. Levitico 19 verse 17 to 18. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip makipagsundo kayo sa kanya. Sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ganito po yan. Di ba tayo ay mga anak ng Diyos? At ang mga anak ng Diyos ay puno ng pagmamahal. Kung nasa atin ang Diyos, ito tayo kapatid, pag-ibig. Mga taga-Korinto 13 verse 6 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni magmamataas man. Wala sa iyong pagmamataas. Ibig sabihin, ngayon, tatayo ka ngayon at may kapagsundo ka sa Kanya. Hindi magaspang ang ugali. Hindi makasarili. Sa isip niya, ako lang. Hindi magagalitin, sabi ng Bible. Mapagtanim ng sama ng loob ng kapwa. Hindi ito natutuwa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Hallelujah! Mga kapatid, kung hindi mo ito tatagumpayan ngayon, matagumpayan. Alam niyo ba, araw ngayon ng Lord's Supper? Ayan, juice. Biscuit at juice. Isang pirasong juice at biscuit lang yan. Pero, pag hindi mo sineryoso yan, na parang sa isip mo, makakatago ka sa Diyos. Kain lang ako para di halata ng mga kaibigan ko na ako'y nakapuot sa Kanya sama ng loob. Sige lang, ang Diyos na bahala. Pero nandun na, nangungusap na ang Diyos sa puso mo na kinakailangan mo puntahan siya. Pero ayaw mo dahil ma-pride ka. Sige lang, wala namang makakaalam. Alam mo, ang Diyos nakakaalam sa puso mo. Huwag kang magpakunwari kapatid na initin lang ang ulo mo. Yang Diyos na yan, isang paalala lang yan sa atin na kinakailangan suriin natin ang puso natin. Amen? Suriin natin na kung may mga bagay pa, Panginoon, tanggalin mo muna. Ikaw ay darating, muling babalik, salamat sa krus, punong-puno ka ng pag-ibig. Huwag mo munang inumin yan. Huwag kang magpakunwari. Kaya minsan, sinasabi ng Bible, marami ang nagkasakit. Marami din ang namatay. Minsan, nagkasakit ka, hindi ka na effective. Tingnan mo yung nagkasakit. Wala nang lakas. Hindi na effective. Kasi nga, nasakitin na siya. Ganon din spiritually. Kapag masakitin ka na, hindi ka na effective sa mga gawain ng Diyos. Yan ang nangyayari sa iyo at malapit ka ng mamatay spiritually. Ang mainit na ulo ay laging nasasadlak sa gulo. Mga kapatid, bago sa lahat yan, huwag na kayong magpakunwari. Kainin na ninyo ang pride ninyo at sabihin sa kaibigan mo, Brad, may time pa. Patawarin mo ako, sis, Brad.
baguhin natin ang ating pamaraan. Hindi pa naman huli ang lahat sa iyo, kapatid. Lumapit ka sa Diyos. Baguhin mo ang pamumuhay mo. Tatanggalin ng Diyos yan. Sige. Huwag kayong mag-alala. Walang magchichismis sa'yo. Kausapin mo ang kapatid mo. Brad, sis, ganito po, pasensya na. Yakapin mo. Sabihan mo siya. Huwag mo nang hintayin pa na halapitan ka niya. Sabihin mo, masyadong mainit ang ulo ko sa magulang ko, sa lola ko, ate, papa, mama ko. Kahit nga sa pastor, mainit ang ulo ko. Ano, Lord? Ano ba ito? Irritable ako na klase na tao, Panginoon. Madali lang akong mapuot, magtanim ng galit, sama ng loob. Masabihan lang ako na nagagalit na din ako agad. May mga bagay tayo na kinakailang isuko sa Panginoon, kapatid. Dahil doon ang sinabi ko sa inyo, upbringing minsan natin sa bata pa tayo. Mga dinanas natin na problema ngayon. Na trauma ba tayo? Nasanayan ba natin nung tayo'y namuhay sa kasalanan? Ngayon na ang araw na isuko natin yan sa Panginoon at bibigyan tayo ng bunga ng pasensya. At lahat ng desisyon natin, tutulungan niya tayo. Dahil madali lang naman kausapin ng kapatid mo. Sabihin mo lang, pasensya na po, sis. Makasalanan po ako. Kung kayo po ay nakikinig ngayon sa iba't ibang lugar, para bang natatamaan ka sa mensahe na sinasabi ng banal na Espiritu ngayon, sige, tanggapin mo ang Panginoon. Nangungusap siya sa iyo. Sabihin mo, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Narito po ako, Panginoon, upang kayo, Jesus Christ, ay tanggapin. Dahil kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Jesus Christ. At patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga makasalanang gawa. Kung may puot man pa sa puso ko ngayon sa kapatid ko, tanggalin mo ang pride ko ngayon at lalapitan ko siya. Yes, Lord. Amen. Sige. Sige. Iyakapan kayo. Magkumusta kayo. Madali lang naman iyan. Huwag na tayo magpakuha. Ibalik natin ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Na para bang, kapatid, eto na ang muling pagbabalik ko. Pasensya na po ah. Minsan lang masyadong mainit ang ulo ko. Pasensya na. Yes. Maganda po, kapatid, pag wala kang puot sa kaibigan mo, mag-serve sa Panginoon. Nakakaginawa ka ng maayos. Natanggal mo ang pride mo. Pero ang pride mo, ayaw mo tayong tumayo dahil mataas pa ang pride natin. Ganun po tayo. Tsaka ka na lang kukuha ng juice. Pwede namang hindi muna. Sa lahat ng mga tao na nasaktan ko, na hindi ko sinadya, pasensya na po kayong lahat. Tao lang din ako nagkasasala at sana po intindihin niyo din bilang pastor na ginagawa lang ko lang ang tungkulin ko dito sa lupa, ang pagpangaral ng salita ng Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Kung hindi pa ninyo ready, kuan yan, walang problema. Ang magagalak din ng Diyos sa iyo. Bakit? Dahil tapat ka, suri ka sa iyong sarili. Kaysa may puot pa tayo at ating sinusubukan ng Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Oh yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming
Sunday service ngayon. Napakabuti mo, Diyos Lord, sa aming buhay. Pinaalalahanan mo kami tungkol sa pag-ibig, papakumbaba, sa pagpipigil sa sarili, at lalo na, Panginoon, sa pasensya na kinakailangan namin, Lord, bilang Kristiyano sa mga taong minsan, Lord, mahirap intindihin. Kaya salamat po, Panginoon. Muli namin kami nagkaisa sa Church Maranatha. At sana po, Lord, tanggapin nyo ang aming pag-alala sa iyo bilang handog, pasasalamat sa iyong pagbabalik, sa iyong pagkamatay sa krus. Kaya Lord, ito po ang juice at ang biscuit na aming pagsasaluhan bilang tanda ng aming pagmamahal sa iyo. At ganito po ang nasusulat. Ito ang katuruan ko sa Panginoon na binigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pinagkalunong, Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpapasalamat at pinagpipira-pira yon at sinabi, ito ang aking katawan na ihinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos ng pagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Amen. Glory to God.